Si Will ay isang pangit, inutil, at mahirap na bata na aksidenteng nagising ang kapangyarihan ng Galactic Gods, isang puwersang kayang burahin ang buong sangkatauhan sa pag-iral. Pero sa halip na ipakita ito, pinili niyang magtago at magpanggap na ordinaryo. Ang pamilya niya, literal na sila yung mga brokies na binalaan ni Andrew Tate, araw-araw, ang pagkain lang niya ay isang pirasong tinapay at bulok na sabaw. Para sa kanila, ang libangan ay magbilang ng mga mantsa sa maduming pader. Pero kahit ganun, masaya si Will kasi sa wakas, may pamilya na siya. Sa nakaraang buhay niya, wala siyang kahit sinong uuwian. Kahit kaya niyang magluto ng kahit anong pagkain, unti-unti siyang kinain ng kalungkutan hanggang sa literal siyang mamatay matapos mabulunan sa karne, nilamon ng depresyon. Kaya ngayong buhay na ito, kahit iniwan siya ng mga kapatid niyang tinawag siyang pinakapangit na nilalang, nagpatuloy si Will. Ibinuhos niya ang oras sa pagbabasa ng mga sinaunang kasulatan. Hanggang sa madiskubre niya ang isang misteryosong orb, isang bilog na kayang sukatin ang magical aptitude ng tao. Nang subukan niyang gamitin ang kapangyarihan niya, kumislap ang orb ng nakakasilaw na liwanag at doon, sa malayong enchanted forest, may isang lalaki ang nakaramdam ng kakaibang mana. Agad namang naghanap si Will sa aklatan ng anumang gabay tungkol dito. Pero bigla siyang pinutol ng ama niyang nakakadiri, sinabihan siyang tumigil sa kawalang silbi at mag-ipon ng panggatong sa gubat. Pagdating niya roon, sinubukan niyang i-channel ang kanyang inner mana para palabasin ang ultimate ability niya, pero sablay. Mas malala pa kaysa sa itsura niya. Biglang may lalaking lumitaw sa harapan niya. Dahil kita niyang takot si Will, inihagis ng lalaki ang hawak niyang baston at nagpakilalang isang mago. Pero dahil may magical weight pala sa baston, nahulog ito pababa ng bangin, diretso sa ulo ng isang boar. Nang tumingin sila, nakita nilang nabagsakan nga ito, at sa galit ng halimaw, nagsimula itong umakyat sa bundok, handang umatake. Habang tumatakbo si Will, sumigaw ang mago, isipin mo ang wind magic. Ipaikot mo ang mana sa loob ng katawan mo. Bago pa siya tuluyang madaganan, biglang naglabas si Will ng isang malakas na bugso ng enerhiya. Pero parang walang epekto ito sa dambuhalang baboy ramo, tinabig lang nito at nagpatuloy sa pag-atake. Doon sinabi ng lalaki kay Will na iyon ang kauna-unahan niyang ginamit na mahika. Ngunit nang sumugod muli ang halimaw, agad siyang kumilos at gumamit ng mas malakas na hangin na literal na tumilapon ng baboy sa gitna ng kagubatan. Pagkatapos noon, ipinakilala niya ang sarili bilang Alfred Rainford at sinabi kay Will na gagawin niya itong pinakamagaling na mago sa buong kontinente. Kinabukasan, habang kumakain sila ng almusal, napansin ni Will na puro cream lang ang pagkain nila. Nagtaka siya kung dessert ba ito, pero ipinaliwanag ng kanyang ina na iyon na lang ang natitirang makakain nila. Pagbalik niya sa gubat, napansin ni Will na unti-unti na siyang nasasanay doon, parang nagiging tahanan na niya ito. Habang nag-uusap sila ni Alfred, napansin niya ang mahiwagang pouch nito. Biglang sinabi ni Alfred na gusto niyang ipasa ang kanyang mahika kay Will. Binuhay niya ang mana at ginamit ang hangin para paliparin ang isang patpat sa ere, sabay sabi na gagawin niyang alagad si Will. Pero may babala siya, kailangang manatiling sikreto ito dahil kapag nalaman ng kanyang mga kapatid, siguradong mauuwi ito sa digmaan para sa trono. Hinawakan ni Alfred ang mga kamay ni Will pero napansin niyang sobrang lamig ng mga ito. Sinabi niya kay Will na isipin ng mana na dumadaloy sa kanilang mga katawan. At nang gawin iyon ni Will, biglang kumalat sa paligid nila ang makukulay na enerhiya. Ngumiti si Alfred at sinabi na espesyal si Will dahil kahit hindi siya kaaya-aya sa panlabas na anyo, hihigitin pa rin niya ang kakayahan ng kanyang guro. Samantala, sa bahay, nakita ni Richard ang crystal ball. Tinanong siya ng nakakainis na si Kurt kung ano ang problema at ipinaliwanag ni Richard na may gumalaw sa bola na agad niyang naalala mula sa nakaraan. Habang nasa aklatan si Will, naisip niya kung umaasa ba yung pangit na bata na may talento siya sa mahika. Pero imbes na suportahan siya, nagtawanan lang ang mga tao sa paligid, tinawag siyang walang silbi. Sa kabila ng lahat, unti-unti namang natutunan ni Will ang fire magic. Nang magtaka si Alfred kung paano niya natutunan ito sa loob lang ng ilang araw, napansin ni Will ang basket ni Alfred, pan pala ito ng mga gulay bundok. Sabi ni Alfred, maaari niya itong iuwi sa pamilya niya para hindi siya pagdudahan ng iba. Pag-uwi ni Will ng gabing iyon, tuwang-tuwa ang pamilya niya. Sa wakas, may masarap silang makakain, hindi lang puro tuyong pagkain na halos hindi na malunok. Pero si Kurt, napansin na nagsisimula ng maging banta si Will. Kinabukasan, tinuturuan ni Alfred si Will ng mas advanced na wind magic. Sabi niya, kailangang maramdaman ni Will ang mga panginginig sa hangin sa paligid niya. Nang maramdaman ng pilyong si Will ang presensya ng isang ibon, pumulot siya ng bato at ibinato ito, sabay pinuno ng mana. Ginamit niya ang hangin para itulak ang bato hanggang sa tumama ito sa ibon at pabagsakin iyon.
Doon niya naintindihan kung paano kontrolin ang mahika sa pamamagitan ng paulit-ulit na pagsasanay. Oras-oras, araw-araw. Makalipas ang ilang minuto, nagsimula silang kumain ng inihaw na karne. Habang kumakain, binalaan ni Alfred si Well na huwag kailanman pumasok ng masyado sa kagubatan. Puno raw yun ng mga halimaw na maaaring wakasan ang buhay niya. Naalala naman ni Well na palihim siyang minamanmanan ni Kurt kaya nagsimula siyang mag-isip kung paano niya ito mahahabol o mapapaalis sa kanyang landas. Pero sabi ni Alfred, malamang ay nadiskubre na ni Kurt na marunong na siyang gumamit ng mahika. Habang nagsisimula ng kabahan si Well, tinanong siya ni Alfred kung handa ba siyang maging susunod na pinuno ng kanilang lupain. Pero sagot ni Well, hindi raw niya kakayanin dahil hindi niya matiis ang pangit na mukha ni Kurt. Nang aminin ni Well na hindi niya alam kung ano ang gusto niyang gawin sa buhay niya, iminungkahi ni Alfred na subukan niyang maging isang adventurer. Sabi niya, ang buong mundo ay naghihintay sa'yo. Sa sandaling iyon, nagsimulang lamunin ng dilim ang katawan ni Alfred pero pinilit pa rin niyang magpakatatag, umaasang matatapos niya ang sinimulan. Kinagabihan, sinabi ni Well sa kanyang pamilya na gusto niyang maging adventurer. Ipinaliwanag niyang balak niyang mag-aral sa academy pagdating niya sa edad na 12. Masaya silang lahat lalo na si Richard pero sinabi nito na wala silang pera para tustusan ang pag-aaral niya. Kinabukasan, sinabi ni Alfred kay Well na maaari siyang magtrabaho bilang adventurer sa Breitberg. Ipinaliwanag niyang madalas ay kinukuha ng mga merchant guild ang mga bata bilang adventurer pero kailangan muna niyang matutunan ng traveling magic. Gustong magpasikat ni Alfred kaya pinaandar niya ang kanyang mana at lumipad paitaas hanggang sa lumampas siya sa mga ulap. Sabi niya, ito ang mundong naghihintay sa'yo. Ngunit ng gabing iyon, muling bumalik ang kadiliman upang lamunin siya. Doon niya napagtantong na uubos na ang oras niya. Ilang araw ang lumipas, sinabi ni Alfred kay Well na matatapos na ang kanilang pagsasanay. Nagulat si Well kung bakit bigla, lalo na't kakasimula pa lang niyang magsanay sa flight magic. Pero sabi ni Alfred, kailangan na niyang magsanay mag-isa tuwing gabi. Habang kumakain sila kinagabihan, ikinwento ni Richard na may nakita raw na whispering dead sa kagubatan, isang undead na nananatili pa rin ang isip at katalinuhan, pero palaging malamig ang katawan at mapatla na parang bangkay. Sa narinig niyang iyon, biglang napaisip si Well, ang lahat ng description ay tumutugma kay Alfred. Pero nagpatuloy si Richard at sinabing kapag lumipas pa ang panahon, nagiging ganap na zombie ang mga whispering dead, mga halimaw na kumakain ng tao. Takot na takot si Well sa narinig, kaya nagtungo siya sa kagubatan. Ngunit habang lumilipad, nawalan siya ng kontrol at bumagsak. Sa kanyang harapan, lumitaw si Alfred. Nagulat si Alfred at tinanong kung bakit siya nandoon. Agad namang sinabi ni Well na may halimaw sa kagubatan at pinakiusapan siyang tumakbo pauwi. Pero gaya ng dati, hindi nagtagumpay ang kanyang babala, sinabi ni Alfred na siya mismo ang whispering dead. Hindi ito matanggap ni Well, ngunit ipinaliwanag ni Alfred ang katotohanan. 5 taon na ang nakalipas nang magkasakit ng malubha ang anak ng duke. Dahil dito, pinamunuan ni Alfred ang hukbo upang pasukin ang Enchanted Forest para humanap ng lunas. Ngunit nang masalubong nila ang mga halimaw sa kagubatan, nalampasan sila sa bilang at kapangyarihan. Maging si Alfred, naubusan ng mana at tuluyang bumagsak. Gayunman, nabuhay siya dahil sa matinding kagustuhang maipasa ang kanyang kaalaman sa isang alagad. Kaya nang maramdaman niya ang presensya ni Well, natuwa siya dahil natagpuan na niya ang taong nais niyang turuan. Ngayon, sinabi niya kay Well na oras na para sa huling pagsubok. Sinabi ni Alfred kay Well na gusto niyang tuluyang mapanatag ang kaluluwa niya na siya mismo ang dapat pumatay sa kanya. Bilang huling turo, itinuro niya kay Well ang Holy Magic, ang tanging mahika na kayang pawiin ng isang whispering dead. Ipinakita ni Alfred ang kadilimang unti-unting lumalamon sa katawan niya at ipinaliwanag na hindi na niya kayang ipagpatuloy ang pagpigil sa sarili bago pa siya tuluyang maging isang zombie. Inutusan niya si Well na gayahin ang daloy ng buhay gamit ang mana. Habang pinapalabas ni Well ang kanyang mahika, nagsimulang lumunin ng dilim si Alfred. Ngunit sa huling sandali, sinabi niyang dagdagan pa ni Well ang kanyang essence. Takot si Well, natatakot siyang mabura ang pag-iral ng kanyang guro. Pero mahina ng wika ni Alfred, alalahanin mo lahat ng itinuro ko. Habang naglalaro sa isip nila ang mga alaala ng kanilang pagsasanay, hiniling ni Alfred na tapusin na niya ang kanyang paghihirap. Kaya matapos magdesisyon si Well, taos puso niyang nagpasalamat sa kanyang guro para sa lahat ng kabutihan nito. Sa mga huling salita ni Alfred, ang paalala na, gawin mo ang lahat sa abot ng makakaya mo, pero gawin mo ito ng matalino, naging malinaw kay Well ang landas na dapat niyang tahakin. Lumipas ang ilang taon. Naglakbay si Well patungong kabisera, at habang kumakaway sa kanyang pamilya, alam niyang sisimulan na niya ang bagong yugto ng kanyang buhay, isang buhay na magbabago sa mundo niya magpakailanman.
Pagdating niya sa academy, isa-isang nagpakilala ang mga estudyante. Habang pinagmamasdan sila, naisip ni Well kung paano siya makikibagay. Sanay siyang mag-isa at halos wala siyang nakausap na kaedad sa buong buhay niya. Akala niya, itataboy siya ng lahat. Nang tawagin siya ng guro para magpakilala, sinubukan niyang maging masigla, binigyan ng enerhiya bawat salita niya. Pero habang lahat ng estudyante ay nakatingin sa kanya, napagtanto niyang mas napapansin ang itsura niyang mas malala pa sa inaasahan niya. Pagkatapos ng introductions, ipinaliwanag ng guro ang kurikulum ng scholarship class. Ibinigay kay Well ang party registration form at inanunsyo na magsisimula silang mag-training bilang mga grupo sa susunod na buwan. Sinabi rin ng guro na kailangan nilang pumili ng mga makakasama sa kanilang party. Doon napaisip si Well, kailangan niyang makahanap ng grupo. Pero alam niyang walang gustong makipagsama sa isang tulad niya. Sa cafeteria, napansin niyang iniiwasan siya ng ibang estudyante. Pero sa di kalayuan, palihim siyang pinagmamasdan ni Lena at Luis. Narinig nila ang mga bulong-bulungan na ang lakas daw ng mahika ni Well ay kapantay na ng mga top-class adventurer. May isang lalaki pang nagsabing kahit ang magic instructor ay hindi na alam kung ano pa ang maituturo sa kanya. Naisip ng lalaki na magiging maganda ang buhay nila kung makakabuo sila ng party kasama si Well. Dahil pwede silang manatiling magkakasama kahit matapos ang academy. Habang dumarami ang mga estudyanteng nakatingin kay Well, lumapit ang lalaki at iminungkahing bumuo sila ng grupo. Inakala pa ng iba na sinusuri ni Well kung karapat-dapat ba sila. Sa kalaunan, nagawa ng lalaki na kumbinsihin sina Lena at Luis na sumali sa grupo niya. Pagkatapos nilang magkasundo, ipinakilala ng lalaki ang sarili niya bilang Erwin. Samantala, pinipilit pa rin ni Well na tipunin ang lakas ng loob, lalo na nang may isa pang pangit na estudyante ang naglakas ng loob na ligawan sina Luis at Lena sa harapan nila. May isang lalaki sa klase na nagyabang. Sabi niya, kahit maliit ako, malaki naman ang palakol ko, sapat na para sa inyong dalawa. Buo ang kumpiyansa niya na maakit nila si Well na sumama sa kanilang grupo. Sila ang tinatawag ng iba na Axe Trio. Ngunit habang pinagmamasdan ni Well ang mga nagkakatuwaan sa paligid, napaisip siya kung bakit parang lahat ay masaya, maliban sa kanya. Ilang araw ang lumipas, nagtipon ng mga estudyante sa guild para ipapalit sa pera ang mga nahuli nilang hayop. Sina Lena, Luis, at Erwin ay tuwang-tuwa sa kanilang mga nahuli. Ngunit nang dumating si Well, inilabas niya ang napakaraming nilalang mula sa kanyang magic bag, mga halimaw na halatang di hamak na mas malalakas kaysa sa mga nahuli ng iba. Nang makita ito ng lalaking may asul na buhok na umaasta pa namang ninja, natahimik siya. Napagtanto niyang wala silang laban kay Well. Sa huli, sumuko siya, iniisip na ibang mundo na talaga ang kinabibilangan ni Well. Kasabay nito, isa-isang umalis ang iba pang estudyante. Nang subukang yayain ni Well na kumain silang lahat, napansin niyang wala nang natira. Tahimik at mag-isa na naman siya. Kinabukasan, nagtungo sa kagubatan sina Erwin, Luis, at Lena upang manghuli ng mas malalaking hayop. Habang nagmamasid si Lena, bigla niyang naramdaman ang presensya ng mga mababangis na nilalang, mga dambuhalang wolf na lumabas mula sa mga damuhan. Agad nilang itinaas ang kanilang mga sandata, handang lumaban. Samantala, nakatanaw mula sa bangin si Well. Nakita niyang nasa panganib ang tatlo. At nang makilala niyang sila ang mga kaklase niyang walang silbi, napaisip siya, baka ito na ang pagkakataon niyang magkaroon ng mga kaibigan. Pinaganya niya ang flying spell at lumipad patungo sa kagubatan. Habang patuloy na nakikipaglaban ang tatlo, lalong dumarami ang mga halimaw. Nasugatan si Erwin sa balikat matapos niyang iligtas si Luis mula sa isang wolf na umatake. Ngunit bago pa sila tuluyang lumunin ng mga ito, inihagis ni Well mula sa himpapawid ang napakalalaking bato na tumama sa mga halimaw at nagpa-atras sa mga ito. Sa gulat ng lahat, nakita nila si Well na nakalutang sa ere, tila isang bayani na bumaba mula sa langit. Pagbalik nila sa academy, humingi ng tawad ang tatlo kay Well dahil naging pabigat sila. Inamin ni Erwin na sinusubukan lang talaga nilang mapansin ni Well. Habang si Luis naman ay nagsabing hindi raw talaga sila kasing galing niya, kaya hindi na raw sila dapat makipagpilitan pa. Ngunit si Lena, bago pa man sila maghiwa-hiwalay, tahimik na nagsabing sana raw kahit minsan ay makita niya ang espada ni Well. Sa sandaling iyon, dumating ang guro at inihayag na inimbitahan silang lahat sa isang garden party na ihahandog ng duke ng Bletor. Pagdating nila sa engranding salo-salo, hindi pinansin ng duke ang ibang estudyante, lalo na ang mga walang saysay sa kanyang paningin. Sa halip, direkta siyang lumapit kay Well. Ipinakilala niya ang sarili bilang Ama-Diyos at sinabi niyang nais niyang makausap si Well ng pribado. Ngunit hiningi ni Well na isama sina Erwin, Luis, at Lena bilang kanyang mga kasamahan sa party. Nabigla ang tatlo, hindi nila inasahang pipiliin pa rin sila ni Well.
Pagpasok nila sa loob, ipinakilala ni Amajos ang isang matandang lalaki bilang Brantag, ang court magician ng kaharian. At sa lahat ng narinig nila, ito ang pinakanakagugulat, ipinahayag ni Amajos na si Brantag ang naging guro ni Alfred. Pinaliwanag niya na si Brantag ay isang dalubhasa sa trakang magic, at dahil dito, alam niya na si Alfred ay naging isang whispering dead. Gayunman, 2 taon na ang nakalipas mula nang tuluyang mawala ang presensya nito. Nais niyang malaman kung natupad na ba ni Alfred ang huling hangarin niya ang maipasa ang kanyang kaalaman sa isang karapat-dapat na tagapagmana. Nang maramdaman ni Brantag ang napakalakas na mana ni Well, napansin niyang dala nito ang magic bag ni Alfred. Kaya agad niyang tinanong kung totoo bang alagad siya ng dating Mahikiro. Inamin ni Well na siya nga ang naging disipulo ni Alfred. Nais malaman ni Brantag kung ano ang nangyari sa huling sandali ng kanyang dating estudyante. Naalala ni Well ang sandaling iyon at sinabi niyang siya mismo ang nagpahinga kay Alfred bago pa ito tuluyang maging zombie. Nagpasalamat si Brantag dahil sa kanya nakatawid ng mapayapa si Alfred. Ipinakita ni Well ang laman ng magic bag, mga kagamitan mula sa ekspedisyon sa Enchanted Forest 5 taon na ang nakalipas. Ipinaliwanag niyang matagal na niyang gustong isauli ang mga ito. Pagkatapos ng party, nagmamadaling lumapit si Well kina Erwin, Luis, at Lena. Ipinaliwanag niyang ibabalik niya ang mga gamit mula sa bag. Ngunit sabi ni Lena, hindi raw sila karapat-dapat na makasama niya sa isang grupo. Inamin ni Erwin na ginamit lang nila si Well para mapaganda ang buhay nila. Ngunit tumawa lang si Well. Sinabi niyang ginagamit din naman niya sila. Tinanong pa niya kung kailan ba nila huling tiningnan ang sarili nila sa salamin. Ipinaliwanag niyang sinadya niyang isama sila dahil ayaw niyang sumama mag-isa kay Duque Amajos. Pagkatapos, tapat niyang inamin na gusto talaga niyang makasama sila. Sila raw ang tanging pag-asa niya para hindi siya mamatay na birhen sa pangalawang buhay niya. Pagkatapos ng maikling katahimikan, dumating sina Amajos at Brantag. Ipinahayag ng Duque na bilang gantimpala sa pagbabalik ng mga gamit ng ekspedisyon, bibigyan nila si Well ng 20% ng halaga nito, katumbas ng 1,000 gintong barya. Nang marinig yon, halos mapasigaw si Well. Katumbas pala yon ng humigit kumulang 100 milyong dolyar. Ngunit hindi pa doon natapos ang lahat. Sinabi ni Brantag na ipamamana rin sa kanya ang buong ari-arian ni Alfred. Napagtanto ni Well na naglagay si Branagh ng proteksyon na harang sa paligid ng barko. Kaya habang hinihigop niya ang kanyang mahika, itinulak niya ang kanyang mana papunta sa dragon, pero muntik na itong ikamete niya. Gayunpaman, nagpasya siyang sumubok muli. Habang tinatangka siyang lamunin ng dragon, patuloy pa rin si Well sa pag-ipon ng kanyang mana. Pagbitaw niya nito, bumulusok ang enerhiya, binutas ang makapal na ulap at nilamon ang undead dragon. Nakatama pa rin ng ilang matitinding atake ang halimaw, pero nang tuluyang lumunin ito ng mana, unti-unting naghiwa-hiwalay ang mga buto nito. Inutusan siya ni Branagh na kolektahin ang mga buto, kaya agad itong inabsorb ni Well gamit ang kanyang mahiwagang bag. Pagkatapos, napansin niya ang isang napakalaking gemstone na naiwan. Matapos ang labanan, nagsigawan sa tuwa ang lahat ng pasahero. Ngunit bigla na lang lumitaw ang isang lalaking may bilugang mukha. Sinabi nitong napanood niya mula sa malayo kung paano tinalo ni Well ang dragon. Ipinakilala niya ang sarili bilang Erisho. Ibinunyag naman ni Branagh na dati niyang kasamahan si Erisho noong panahon ng kanyang pag-a-adventurer. Ipinaliwanag niya na ngayon, ang dating siraulong iyon ay pinuno na ng isang malaking kumpanyang pangkalakalan sa kabisera. Kinabukasan, pagdating nila sa lungsod, iminungkahi ni Erwin na maglibot muna sila bago magsimula ang kasal. Pero nang sabihin ni Branagh na may aasikasuhin siyang pang-adulting bagay, napagtanto ni Erisho na iniwan talaga siya para bantayan ang mga bata. Bigla namang dumating ang isang hukbo ng mga knight sa harap nila. Habang nag-aalala si Erwin kung malas na naman ba siya, lumapit ang general at pinasalamatan si Well sa pagpatay sa undead dragon. Sinabi nitong hinihintay siya ng hari. Pagdating sa palasyo, namangha si Well sa laki nito. Pero iniwan siya ng mga kasama niya. Biro pa ni Luis, sana raw yung walang silbing mukha ni Well ay di magdulot ng gulo. Sa loob ng palasyo, sinalubong siya ng isang lalaki at tinawag siyang tagapuksan ng sinaunang dragon. Pagkatapos niyang magbigay galang, ginawaran siya ng hari ng ika-6 na ranggo ng baronet. Maayos niyang binigkas ang panatang kanyang inensayo pa dati. Maya-maya, 2 walang hiya ang nagsimulang magtalo, isa'y sinabing dapat 100,000 barya ang ibigay kay Well kapalit ng mga buto ng dragon, habang ang isa na may nagsabing 200,000. Pero agad silang pinatigil ni Hohenheim na nagmungkahi ng 150,000 coins bilang kompromiso. Ipinaliwanag niyang sentro ngayon ng atensyon sa kabisera si Well at ang kanilang pagtatalo ay nakakahiya sa harap ng hari.
Nang mapatahimik na sila, bumulong si Erisio kay Well, ang walang kwentang matandang iyon, sabi niya, ay sinusubukang mapasailalim si Well sa impluwensya ng simbahan. Pero aniya, lahat din naman ng naroon ay may kanya-kanyang pakay. Kinagabihan, habang palabas na sila ng palasyo, ipinaliwanag ni Erisio na sinusubukan lang niyang magpa-hire bilang alagad ni Well. Pinaalalahanan niya ito na isa na siyang maharlika na may maliwanag na kinabukasan. Ipinakita pa niya ang Twin Dragon Medal na ibinigay kay Well, isang gantimpalang hindi pa naipagkaloob sa loob ng 2 siglo. Habang dinadala na ang isa sa mga talunan, tinawag pa ni Erisio si Well at sinabing, masasanay ka rin sa mga kagaya nila. Presyo yan ng kasikatan. Kinabukasan, nagkita ulit si Well at ang mga kapatid niya. Pero napansin niyang parang bad trip ang lahat. Sabi ni Ari, hindi pa raw nila natatanggap ang mga wedding gifts mula sa pamilya nila. Si Paul naman, inis na inis, sinabing baka ito na ang pinakamasamang kasal ng siglo. Doon, ipinakita ni Helmet ang sulat ni Kurt at doon na-realize ni Well na pati pamilya niya ay naipit pa rin sa gastusin. Dahil nga siya na ang top G, siya tuloy ang kailangang magbayad ng lahat. Ilang oras lang ang lumipas, natapos din ang kasal. Buti na lang, nakuha rin nila sa huli ang mga wedding gifts. Pagkatapos ng ceremony, dumating si Erisio dala-dala ang isang komkugi. Pagkakita pa lang ni Well, tuwang-tuwa na siya, isa kasi yon sa mga matagal na niyang gustong-gusto. Kinagabihan, sinubukan nilang gamitin yon sa paggawa ng miso. Ginamit ni Well ang magic niya para mapabilis ang proseso, at pagkagising kinabukasan, inihain niya ito bilang almusal. Grabe, lahat nagustuhan ng lasa. Pagkalipas ng ilang araw, dumating si Well sa mansion ni Hohenheim para sa kanyang baptism. Bilang pasasalamat, nagdala siya ng regalo. Pero biglang may pumasok na babae sa silid at ipinakilala siya ni Hohenheim bilang apo niya, si Elise. Unang beses palang makita ni Well si Elise, agad siyang nabighani. Habang ipinapakilala niya ang kanyang sobrang habang pangalan, napansin niyang may taglay din itong kapangyarihan. Sinabi ni Hohenheim na si Elise ay may holy healing magic, isang bihirang kakayahan. Namangha si Well at sinabi niyang ang galing ni Elise. Naisip pa niya kung naggagamot ba ito ng mga tao sa simbahan, at sabi ni Hohenheim, oo, kaya nga raw siya kilala bilang The Saint. Sinabi rin ni Hohenheim na gusto niyang magpakasal si Elise, katulad ng ibang normal na babae. Dito na nagsimulang mag-isip si Well kung pwede ba siyang mapabilang sa listahan ng mga manliligaw nito. Pero habang sinusubukan niyang magpaliwanag, na-realize niyang parang napasubo siya ng hindi inaasahan. Kinabukasan, ikinwento ni Well sa mga kaibigan niya ang nangyari. Si Erwin, sobrang hanga, sinabing siya na raw ang toppest of the top Gs dahil na-engage siya sa isang santo. Si Luis naman, aliw na aliw, sinabing perfect si Elise para sa kanya. Pero si Well, medyo dismayado, ang bilis daw ng lahat. Gusto pa nga raw sana niyang magkaroon ng harem ng mga chicks, pero ayun, engaged na agad siya. Sinubukan niyang ipaliwanag na halos hindi pa nga niya kilala si Elise. Sabi naman ni Lena, pareho lang naman sa lahat, di ba? Kaya sumabat si Henrik at sinabing karamihan din daw sa kanila na kilala lang ang mga asawa nila sa mismong araw ng kasal. Napa-speechless si Well sa nalaman niya. Ilang oras lang ang lumipas, nag-disguise si Well bilang isang creepy clown. Pero napansin niyang lahat nakatingin sa kanya. Bakit ba ganito ang costume ko? Reklamo niya. Sagot ni Erwin, iyon lang daw ang paraan para hindi siya makilala. Habang papunta sila sa market, napansin ni Well ang isang lalaki, yung spear user na nakasalubong niya dati. Kinabahan siya baka makilala siya, pero ayun, nahuli pa rin siya. Sabi ng lalaki, naalala ko yung ngipin mo. Pilit na pinapatahimik ni Well ang loko para hindi siya ma-reveal, pero sa huli, nadiskubre pa rin siya. At sa hindi niya inaasahan, lahat biglang naglapitan at nagsisigaw, Master. Turuan mo kami. Gusto rin naming maging disipulo mo. At doon niya napagtanto, siya na ang biktima. Pagbalik sa mansion, iminungkahi ni Henrik na kumuha sila ng disipulo para mabawasan ang mga istorbo sa paligid. Kaya nang mag-volunteer si Erwin para sa posisyon, pumayag si Well nang hindi na nagdalawang isip. Pagkalipas ng araw, nag-teleport si Erwin papunta sa mansion ni Hohenheim. Pero nang makita niya ang lalaking naroon, mabilis siyang nagtago. Sa kasamaang palad, nahuli siya ni Elise habang nagtatago. Habang nagtataka si Elise kung bakit nandito ang mukhang creepy na si Erwin. Bigla siyang hinayla ni Well palayo. Habang nasa bubong sila, sinabi ni Well na gusto lang niyang makipag-usap at tinanong kung ano talaga ang nararamdaman ni Elise tungkol sa biglaan nilang engagement. Ngumiti si Elise at sinabing ayos lang naman, sabay biro na curious din daw ang bawat babae kung gaano kalaki ang Excalibur ni Well. Hala, habang nagpatuloy siya, sinabi niyang legendary daw ang mga ginawa ni Well at masaya siyang maging asawa ng isang bayani. Dahil doon, natuwa si Well na hindi natakot si Elise sa nakakabwisit niyang mukha.
Kinagabihan, matapos ibalita ni Erwin na siya na ang bagong disipulo ni Well, biglang na-realize ng mga babae na inunahan sila ng melonhead sa tsansa nila. Sinubukan pa nilang sabihin na gusto rin nilang maging assistant ni Well, pero sagot ni Erwin, kung gusto nyo, tumalon kayo sa bangin. Pagkatapos, dumating sina Eric at ang asawa niya, at dahil sa sobrang sweet ng dalawa, biglang nagkaroon ng brilliant idea si Luis. Sinabi niya kay Lena, pwede naman tayong maging mga concubine ni Well. Saktong dumating si Well sa bahay, kaya agad na nagdeklara si Luis ng kanilang bagong plano, Operation Concubine Seduction. Nabukasan ng gabi, dinala ni Well si Elise sa isang jewelry store dahil kailangan niyang bumili ng engagement ring. Nang tanungin niya ang presyo, sinabi ng clerk na nasa 50 gold coins yun, mga katumbas ng $20,000. Nagulat si Well dahil mukhang mamahalin pero parang simple lang ang design. Sabi naman ni Elise, hindi niya kailangang bumili ng mahal pero pinakalma siya ni Well, wag mo nang isipin yan. Maya-maya, may nakita siyang isang kumikislap na singsing. Nang tanungin niya ang presyo, sinabi ng clerk na 300 gold coins yun, higit $100,000. Alam ni Well na siguradong malulugi na siya sa ganitong presyo, pero binili pa rin niya. Habang pauwi sila pabalik sa mansion ni Hohenheim, tinanong ni Elise kung binili ba niya ang singsing dahil may magic stone ito. Ipinaliwanag ni Elise na kaya nitong mag-imbak ng napakalakas na magic power. Pero sabi ni Well, wala siyang alam tungkol doon, pinili lang daw niya dahil bagay kay Elise. Pagkatapos, inamin niyang ramdam niya ang pressure ng biglaan niyang pagiging bayani. Sinabi niyang hindi naman talaga siya ganon katapang at nagtataka siya kung paano nakakayanan ni Elise na tawagin siyang isang saint. Habang tinitingnan niya ang singsing, naalala ni Well na may kakayahan itong mag-imbak ng mahika pagkatapos magdesisyon si Well na subukan ito, bigla itong nagliwanag ng pulang ilaw at naglabas ng sinag na nagpakita ng buong solar system. Nabighani si Well sa nakita niya, sobrang astig. Kinabukasan, habang nagla-lunch sina Erwin at ang mga babae, dumating si Elise sa bahay. Gusto niyang malaman kung anong klaseng lalaki si Well talaga. Samantala, nasa palasyo naman si Well at tinanong siya ng hari kung matutulungan ba niya silang pumatay ng isang dragon. Walang alinlangan, pumayag agad si Well. Habang ipinapaliwanag ng isang kabalyero ang misyon, sinabi nitong patungo sila sa teritoryo ng isang sinaunang dragon. Agad na naunawaan ni Brantag na ang tungkulin nila ay puksain ang halimaw. Ipinaliwanag pa ng kabalyero na tanging isang mago lang ang kayang tumagal laban sa hininga ng dragon. Nagtaka si Well kung paano nilang dalawa lang tatalunin ng dragon nang biglang sumugod si Brock sa palasyo. Napagtanto ni Brantag na siya ang pangatlong mago ng grupo. Pagkakita ni Brock kay Well, agad niya itong nakilala bilang bayani na tumalo sa Bone Dragon. Ngunit sa lakas ng kanyang pagbati, muntik na niyang mabunot ang balikat ni Well sa sobrang higpit ng kanyang kamay. Pagyuko ni Brock sa hari, sinabi niyang handa silang umalis agad. Habang lumalabas mula sa kanya ang naglalagablab na aura. Napaisip si Well kung mago ba talaga ito o wrestler na naligaw ng propesyon. Ngunit agad nilinaw ni Brantag na si Brock na ang tunay na pangalan ay Armstrong ay isang ang mago ng palasyo, kahit Brock ang tawag ng lahat sa kanya. Habang lumilipad sila papunta sa teritoryo ng dragon, napansin ni Well kung gaano kabila si Brock sa ere. Ipinaliwanag ni Brock na papunta sila sa kampo militar sa hangganan. Sa parehong oras, ikinukwento ni Henrik sa mga kaibigan ni Well na umalis ito para pumatay ng dragon. Nang magtanong si Lena kung nagsolo ba si Well, sinabi ni Henrik na bumuo siya ng pansamantalang hukbo. Biglang narinig nila ang isang maingay na boses mula sa labas ng tarangkahan, siya pala ang kilalang spear buffoon, si Luis. Nagtaka si Luis kung sila ba ay bahagi ng hukbo ni Well. Sagot ni Henrik, oo, at pansamantalang si Erwin ang mamumuno sa kanila habang wala si Well. Doon na nagpanik si Erwin, sinabing hindi niya kayang mamuno. Pero agad siyang sinupalpal ni Lena na huwag ng maarte, habang si Luis naman ay nagbitaw ng matalim na biro, wala namang umaasa sa'yo, kaya chill ka lang. Kinabukasan, kahit papaano ay nagawang pamunuan ni Erwin ang grupo sa labanan. Samantala, sa pagsikat ng araw, dumating sina Brantag, Well, at Brock sa lungga ng dragon. Sa sigaw ni Brock nang simulan ng laban. Lumabas ang dambuhalang dragon. Sa lakas ng dagandong nito, napasigaw si Well sa takot. Ngunit agad nagpalabas ng magic armor si Brock, pinalakas ang sarili gamit ang full armor spell. Mabilis siyang umatake at tinamaan ng suntok sa ulo ang dragon. Doon napansin ni Well na ang spell ni Brock ay ginagawang pisikal na bagay ang magic power. Ipinaliwanag ni Brantag na mas matibay pa yon kaysa sa karaniwang magic barrier. Habang ibinabagsak ni Brock ang dragon sa lupa, nagsimula ng mag-ipon ng mana si Well, pero binalaan siya ni Brantag na mauubusan na ng magic power si Brock anumang oras. Sa kabila ng pagod, nagawa pa rin ni Brock na ibato muli ang dragon sa ere.
Sinigawan niya si Well, tapusin mo na yan. Kaya agad niyang pinakawalan ng naipon niyang mana at nilamon ng kanyang kapangyarihan ng halimaw hanggang sa tuluyang mapatay ito. Pagkatapos ng laban, sinabi ni Brantag kay Well na kunin ang katawan ng dragon. Ginamit ni Well ang kanyang magic bag para sipsipin ito sa loob. Ipinaliwanag ni Brantag na maaari siyang kumita ng malaki kung ibebenta niya ang mga bahagi ng dragon. Akmang magpapahinga na sana si Well nang biglang sabihin ni Brock na hindi pa tapos ang laban. Nang tanungin ni Well kung mas mahina ba ang susunod na kalaban, ipinaliwanag ni Brantag na hindi, may lamang sila sa bilang ng mga kalaban sa labas ng battle zone. Samantala, sa kampo, abala si Elise at ang ibang mga nurse sa pag-aalaga ng mga sugatang sundalo. Habang paubos na ang kanilang magic power, nagdesisyon si Elise na tumulong mismo. Ngunit patuloy pa rin ang pagdating ng mga sugatan at ayon sa mga sundalo, nagkakagulo na raw ang harapan ng labanan at tanging mga mago lang ang dahilan kung bakit hindi pa sila tuluyang nadudurog. Pagsapit ng susunod na araw, pana ng mga sugatan ng mga tolda. Halos maubos na rin ang lakas ni Elise. Kaya ginamit niya ang magic energy na nakaimbak sa kanyang singsing. Nang dumilim na, tuluyan siyang nanghina. Maya-maya, lumapit sa kanya ang isang sundalong mukhang walang pangalan sa istorya, tinawag siya nitong swerte dahil siya raw ang fiancé ni Well. Nang tanungin ni Elise kung ligtas ba si Well, sagot ng sundalo, oo, at nasa unahan siya ng labanan, isang tunay na bayani. Lumipas pa ang ilang araw at lubos nang naubos ang magic ni Elise pati ang laman ng kanyang singsing. Gayunman, humingi pa rin siya ng mga kagamitang medikal para magpatuloy sa paggamot sa mga sugatan. Biglang dumating ang isang kabalyero at inihayag na bumabalik na mula sa harapan ang hukbo at nanalo sila. Ngunit isa pang sundalo ang sumigaw na sugatan daw si Well at kailangan ng gamutan. Agad tumakbo si Elise panang kaba ngunit pagdating niya, natagpuan niyang si Well ay buhay na buhay at walang galos. Sa sobrang ginhawa, nawalan siya ng malay sa sobrang pagod. Pagmulat niya makalipas ang ilang oras, naroon si Well. Sinabi nitong narinig niya ang tungkol sa kanya sa harapan kung paano siya hinangaan ng mga sundalo at tinawag na ang banal na tagapagligtas. Ngumiti si Well at sinabing, hindi ko alam kung paano ako magpapasalamat sa iyo. Oo, yun talaga ang ibig sabihin niya. Matapos nilang makalusot sa preliminaries, inisip ni na Luis at Lena na may pag-asa silang manalo. Kaya agad silang nagpunta para magsimula ng training. Pero habang patuloy lang sa catamaran si Erwin, nagtaka si Brantag kung bakit hindi pa bumabangon ang tamad niyang kasama. Sabi ni Erwin, wala naman daw siyang mawawala, pero ayon kay Brantag, anong wala? Lahat ng taba mo, mawawala kapag tinanggal ka sa party namin dahil pabigat ka. Napaisip tuloy si Erwin, at medyo natakot sa posibilidad na matanggal sa grupo. Kinagabihan. Nang i-announce ni Well na sasali sila sa torneo, sinabi rin niyang yung nanalo sa huling dalawang tournament ay hindi raw lalahok. Halos mapatalon sa tuwa sina Luis at Lena, pero habang nagsasalita si Luis na siguradong panalo na sila, biglang binara siya ni Well, walang nananalo na kasing liit mo, violation agad yon. Pagkatapos ng banatan, seryosong sinabi ni Well na may mahalaga siyang gustong pag-usapan, papayag ba silang sumama si Elise sa party nila? Si Erwin, laking ginhawa kasi akala niya siya na ang aalisin. Samantala, tuwang-tuwa naman sina Luis at Lena na magkakaroon ng healer sa grupo. Kahit medyo naiirita si Lena dahil baka may gusto si Elise kay Erwin, sinabi rin niyang malaking tulong ito sa support team. Ipinahayag ni Well na magpo-focus siya sa martial arts tournament, gusto raw niyang iwasang mapahiya. Pero agad namang sumigaw si Erwin, ako ang mananalo. Kinabukasan ng maaga, nagsimula siyang tumakbo parang marathon habang hingal na agad yung mga babae. Si Well halos hindi na makasabay. Pagdating sa pull-ups, nilampaso sila ni Erwin. At sa weapons training naman, nagmukha si Well na parang sakitin na nagwawala ng espada. Kahit gabi na, hindi pa rin tumitigil si Erwin sa ensayo habang yung iba, tulog na. Sa sobrang pagpuporsige, napansin niyang may sugat na ang kamay niya. Kinabukasan sa tanghalian, sinabi ni Well na lalahok pala yung dating champion ng huling dalawang torneo. Napatulala silang lahat. Kinagabihan, tinanong ni Erwin si Well kung aalisin ba siya sa party kapag natalo siya. Pero nang mapansin niyang tulog lang pala si Well, ginaisang niya ito, desperadong gusto ng kasiguruhan. Groggy pa si Well nang sabihing hinihintay niya si Elise na kinakabahan daw sumali sa grupo dahil pakiramdam niya, wala siyang silbi. Pagkarinig ni Erwin yun, parang may kumislot sa loob niya. Narealize niyang hindi lang pala siya ang takot at nagsabi, mananalo ako sa tournament na to. Dumating ang araw ng torneo. Sa VIP section, nakaupo si Brandon Brock habang nag-warm up sina Luis, Lena, at Erwin. Dumating naman si Elise, dala ang tanghalian nila. Nang magsimula na ang preliminaries, natuklasan ni Well kung sino ang kalaban niya, si Warren, ang kampiyon ng huling dalawang torneo.
Sabi niya sa sarili, ang malas naman, wala na sigurong mas lalala pa rito. Pero hinugot pa rin niya ang espada dahil kahit mahirap, wala na siyang ibang pagpipilian kundi lumaban. Pagkarinig pa lang ng bell para simulan ang laban, agad na umatake si Warren, tinamaan niya sa sikmura ang kalaban at nawalan ito ng malay bago pa man niya ma-realize ang nangyari. Nang siya naman ang sumalang, walang patumpik-tumpik si Warren, sumugod agad, pinarang ang espada ng kalaban at napilitan itong sumuko. Kasabay nito, nanalo rin sa unang round ang unang babae sa team, pero pagbalik niya sa grupo, sinabi niyang natalo siya sa semifinals. Sinabihan naman siya ni Brandag na mas magaling pa rin siya kaysa kay Well na aniyay pathetic daw. Samantala, nasa final round ng preliminaries si Lena. Pero nang makita niya kung sino ang kalaban niya, ang spear buffon na lalaki, agad siyang kinilala nito bilang kasama ni Well. Akala ng lalaki, ito na ang pagkakataon niyang magpa-impress, kaya't sunod-sunod siyang umatake gamit ang sibat. Sa huli, naperi ni Lena ang mga atake, pero natanggalan siya ng sandata at natalo rin. Pagbalik niya sa grupo, ipinaliwanag niyang natalo siya. Napansin niya namang tulog si Well, kaya ipinaliwanag ni Elise na hindi pa ito natutulog buong gabi dahil ginugol niya ang oras para ipagluto silang lahat ng baon. Samantala, nanalo si Erwin sa huling laban niya sa preliminaries. Pero habang sumasakit ang braso niya, napansin niyang napakadaling tinalo ni Warren ang kalaban niya. Sinabihan pa siya ni Warren na inaabangan niya ang laban nila. Pagbalik ni Erwin sa locker room, may isang lalaki ang lumapit sa kanya, sinusubukang kumbinsihin siyang mag-forfeit. Pero tumanggi si Erwin, nangakong mananalo siya. Sinabi pa ng lalaki na hindi siya mananatiling miyembro ng grupo kung patuloy siyang magiging loser. Nang magets ni Lena kung saan nanggagaling ang insecurities ni Erwin, sinabi niyang buksan muna nito ang baon niya. Pagbukas ni Erwin, nakita niya ang maliit na note na iniwan ni Well, isang simpleng mensaheng pampalakas ng loob. Napangiti siya, at doon niya naisip kung ano ang tama niyang gawin. Kaya tumuloy pa rin siya sa laban, dala ang bagong determinasyon. Ilang taon nang lumipas, sa nayo ni Well, nakikitira na si Kurt at ang pamilya niya sa Bukirin. Isang araw, tinawag siya ng asawa niya, may bisita raw na gustong makipag-usap tungkol kay Well. Pagkarinig pa lang ni Kurt sa pangalan ni Well, bigla siyang nainis. Pag-uwi niya, inabot ng bisita ang isang sulat. Akala ni Kurt walang halaga yon, kaya pinasa niya na lang sa asawa. Pero nang basahin ng asawa ang laman, napatigil siya, nakasulat doon na pumanaw si Well ilang araw na ang nakalipas habang nag-e-explore ng sinaunang mga guho. Pero sa katotohanan, buhay pa si Well, nasa lungsod pa rin. Habang napapansin niyang nagkakaedad na siya, naisip niyang darating din ang panahon na mas lalalim ang plot ng buhay niya. Kasabay nito, tuwang-tuwa ang mga kasamahan niya, opisyal na silang mga adventurer. Habang nagdiriwang sila sa kalayaang matagal nilang hinintay, biglang lumitaw si Brandag, dala ang isang utos mula sa hari, kailangan nilang mag-imbestiga sa sinaunang mga guho. Walang magawa si Well, dahil mandatory quest ito, wala siyang karapatang tumanggi. Sa sandaling iyon, na-realize niyang isa pa rin siyang servant, gaya ng dati. Kinabukasan, pagdating nila sa mga guho, pinangunahan ni Brandag ang grupo papasok sa ilalim ng lupa. Habang ipinaliwanag niyang maraming adventurer na ang nawawala matapos bumaba rito. Sabi niya, na-realize ng guild kung gaano delikado ang ruin, kaya naisip ni Elise na ang pinakamalaking panganib ay baka may dragon. Sinabi ni Brantag na ipinadala sila bilang peace offering, kasi ang mga bobo sa grupo nila ay nagkasundo na tawagin ang kanilang sarili na Dragon Busters. Naisip ni Brantag, okay lang siguro kung may dragon na babagsak sa likod natin. Bigla, napansin ni Well na nakapila sa likod niya ang buong party. Pero sinabi naman ni Erwin na iyon lang ang paraan para mailigtas nila ang sarili mula sa Dragon's Breath. Pero sinabi ni Brantag na walang dragon malapit at ipinakita niya na nag-cast siya ng detection spell, wala siyang nararamdamang kaaway. Sa pagkakataong iyon, napansin ni Lena ang isang napakalaking pinto. Pagpasok nila sa loob habang naglalakad sa circle, na sense ni Brantag ang panganib. Sinubukan niyang sabihan sila na tumakbo pero napagtanto nilang sarado na ang pinto. Parang trap, naglapat ang spell sa kanilang mga paa sa sahig at nagsimulang maglaho ang isa-isa. Nang subukan ni Well hawakan si Elise, nawala rin siya at sumunod si Elise. Pagmulat niya, napansin niyang kasama na siya ng iba. Pero napansin ni Well ang kakaibang sulat sa dingding. Ipinaliwanag ni Brantag na isa itong sinaunang trap na gumagamit ng magic para i-teleport ang biktima sa ibabang palapag. Nakakita sila ng hagdan at naisip na iyon lang ang paraan para makaalis, umakyat. Pagdating nila sa itaas, pumasok sila sa isang napakalaking chamber. Nakita nila ang isang army ng golems at bigla na lang nagsara ang pinto. Napagtanto ni Well na trap sila. Nagising ang army. Nang subukan ni Well gamitin ng magic, tinakpan siya ni Erwin at sinabing huminto muna.
Sinabi ni Lena na i-conserve ang magic at tiniyak ni Luis na kaya nilang ipagtanggol ang sarili. Nag-atake sila. Pinutol ni Lena ang kalahating dosenang golems habang tuloy-tuloy namang binubugbog ni Luis ang iba. Pinrotektahan ni Brantag si Erwin gamit ang Wall of Wind at tinuro si Well na suportahan sila gamit ang Wind Magic para limitahan ang galaw ng golems. Habang sinisira ni Lena ang linya ng golems, naglabas ng Magic Shockwave si Luis para durugin ang iba. Pumutol naman si Erwin sa ranks. Nang mapatay na lahat ng golems, nagreplenish si Elise ng mana ni Lena. Pero nang mapansin ni Lena ang mga skeleton, ipinaliwanag ni Brantag na mga adventurers pala ang mga ito na ipinadala dati para i-explore ang lugar. Biglang nakakita si Luis ng bagong army ng golems. Binantayan niya ang grupo at tuloy na silang naglaban. Samantala, sa palasyo, nag-aalala ang hari dahil 5 araw na silang wala at nagtataka kung bakit kumakalat ang mga tsismis tungkol sa kanilang kamatayan. Kasabay nito, ang baboy na mayabang na nagpakalat ng tsismis ay iniutos sa kanyang inutil na alagad na ibigay ang liham kay Kurt at hikayatin siyang dalhin ang kanyang mga anak bilang mga kahalili ni Well, umaasang patay na nga si Well. Sa ilalim ng lupa, patuloy pa rin ang laban ng party ni Well laban sa golems. Pero sobrang pagod na ni Well. Kaya tuluyan siyang nakatulog sa balikat ni Elise. Pagkatapos nilang umakyat sa hagdan, nagpatuloy sila sa laban. Kahit pagod at drained, nagawa pa rin nilang tumindig at ipagtanggol ang kanilang sarili. Napansin ni Elise na halos maubos na ang hininga ni Well pagkaraan nilang makarating sa huling chamber. Napansin nila na walang laman ang silid, pero biglang nagising ang dragon golem habang excited si Erwin. Nagcast si Brantag ng barrier para protektahan sila at sumuporta naman si Well. Bigla, tinusok ng golem si Lena mula sa likod. Puno ng liwanag ang buong silid at lumakas ang atake ng dragon. Kasabay nito, sinubukan ni Elise na pagalingin si Lena pero naubos ang magic niya. Determinado na iligtas ang kaibigan, nagdesisyon siyang kumuha ng magic mula sa kanyang singsing. Nang ma-realize ni Brantag na hopeless na ang kanilang depensa, sinabi niya kay Well na mas lalala lang ang sitwasyon. Pero nang gumaling si Lena, sinabi ni Well kay Brantag na kailangan nilang patayin ang dragon. Kahit nagawa sa mithril ang katawan nito, naniniwala siya na kayang talunin ito kung i-concentrate nila ang natitirang magic. Nagdesisyon si Brantag na i-channel ang magic niya kay Well. Lumawak ang barrier, pero napagod si Brantag. Sa kabila nito, nakita niya ang espiritu ni Alfred sa loob ni Well. Habang patuloy na nilalabanan ni Well ang Dragon's Breath, unti-unting humina ang magic niya, alam niyang hindi niya kakayanin ito ng mag-isa. Lumabas si Elise para sumuporta at sinabi na ang spell niya ay tinatawag na Miracle's Light. Pero pagkapasa niya, nag-increase si Well ng mana niya para talunin ang dragon. Pinili niyang mag-shrink at tumusok sa ulo ng dragon at patay ito agad-agad. Tumigil ang golem sa paggalaw pero napagod din si Well at nakatulog. Pagkalipas ng ilang oras, nagising siya at na-realize na nag-uusap ang dalawang pinakapangit tungkol sa halik niya. Nang i-summon ni Erwin ang dalawa, na-realize ni Well na natutulog pa rin si Elise. Nang magkita sila ni Brantag, sinabi nito na ang underground ay ginawa ng isang count na kilala sa paggawa ng magic items. Layunin nito na subukan ng talento ng mga tao at malaman kung karapat-dapat sila sa kanyang legacy. Bigla, nag-summon si Luis ng mga ancient airships. Hinailan ni Erwin ang lever para buksan ang exit. At natuwa si Elise na nakalabas na sila. Pagbalik nila sa palasyo, nagsimulang basahin ng isang lalaki ang listahan ng mga nahanap nilang items. Nang malaman nila na ang reward nila ay 2,000,000 gold coins, namangha ang grupo. Pagbalik sa mansion, sinabi ni Well kay Brock na aalis sila sa capital kasi dala lang ng kanyang mukha ang malas. Alam niyang mamimiss siya, sinabi ni Brock na gugugulin niya ang oras sa pag-iimbestiga sa nagpakalat ng pekeng balita tungkol sa kamatayan ni Well. Pero nagtataka si Well kung ano ang nangyayari. Samantala, si Rockner, ang pangit, ay nasa meeting kasama ang 4 pang losers. Nag-usisa sila kung naruin ba ng survival ni Well ang plano nila. Sinabi ni Rockner na ang tunay niyang plano ay palaging pagsamahin sila para sa mas malaking scheme. Sa mansion, kumakain ng lunch si Well kasama ang kanyang mga kaibigan. Nang may batang babae na nag-spy sa kanila sa labas, naramdaman ni Well ang kanyang presensya. Sinabi niya sa mga kaibigan na gusto niyang may magbantay sa mansion. Nag-suggest si Lena na humanap ng malakas at tapat na tao na hindi creepy. Nang mag-isip si Luis na imposible silang makahanap, naalala ni Lena ang perfect na tao, ang tinatawag nilang spear buffon. Pumayag ang lahat at ibinunyag ang tunay na pangalan niya, si Rodrich. Hindi nagtagal, inimbitahan nila ang loser at nagtanong si Well kung interesado pa rin siyang magtrabaho para sa kanila. Pero habang umiiyak ang pasaway na bata, sinabi niya kay Well na iyon ang pinakamasayang araw sa kanyang walang kwentang buhay.
Habang si Lena at Luis naman ay nagsimulang mag-second thoughts. Muling napansin ni Well ang dalaga, pero pagdating ng oras na hinanap siya ng iba, napagtanto nilang naglaho na siya. Kinabukasan, dumating si Well at ang kanyang mga kaibigan sa research lab sa kabisera. Nang ipakilala ng head researcher na si Lucas ang sarili, tinanong siya ni Well kung totoo nga ba ang sinasabing magic circle na kayang i-summon ang kahit anong naiisip ng gumagamit. Sabi ni Lucas, oo, pero prototype pa lang ito at mangangailangan ng malaking magic power. Gusto pa rin subukan ni Well, kaya pumasok siya sa circle. Sinabi ni Lucas na isipin niya ng mabuti kung ano ang gusto niyang i-summon. Namangha si Lucas nang nagawa ni Well na i-summon ng panty ng isang babae at alam niya na hindi dragons lang ang nilalaban ni Well tuwing gabi. Naalala ni Erwin, baka pala may ugali rin sa pamilya na maging perverted. Kaya't nagdesisyon siyang gumawa ng pangalawang pagtatangka. Subalit, sinubukan ng mga babae na protektahan ang kanilang underwear. Mas naging excited si Well nang nagawa niyang i-summon ng isa pang bagay. Pero habang umaalis na sila sa research lab, patuloy na pinapanood sila ng pink-haired na dalaga. Iniisip niyang may masamang balak sila, kaya bigla silang nag-teleport. Noong araw na yun, nagpasya siyang mag-uri sa mansion, pero napansin niyang may party doon. Paglabas ni Well, ibinunyag niya na ginamit niya ang magic circle sa research lab para i-summon ng isang huli mula sa Northern Sea, isang tuna. Nang tinikman nila, napag-alaman nilang masarap ito. Pero sa parehong oras, ang eksena ay nagpapakilig sa pink-haired na dalaga. Ilang minuto lang, sinabi ni Redry kay Well na natunto na niya ang may-ari ng chismis tungkol sa pagkamatay niya. Ibinunyag niyang si Rockner ang may kasalanan. Paliwanag ni Redry, ang walang kwentang lalaki ay kapatid ng Lord Commissioner at ginagamit lang siya ni Rockner para mapatalsik ang kapatid nito. Ibinunyag din na nagpadala na siya ng mensahero sa bahay ni Well pero may ginawa na ang target para patahimikin ito. Gabing iyon, sinabi ng isang lalaki kay Rockner na pinaghihinalaan siya ng buong lungsod na may pakana para patayin si Well. Habang nagtataka siya kung paano iyon nangyari, sinabi ng asong matandang babae, ang kanyang asawa, na tinatawag siya ng hari. Kasabay nito, sinabi ni Rodri kay Well na siya ang responsable sa chismis at sigurado siyang haharapin ni Rockner ang ilang investigasyon kahit hindi siya mapaparusahan. Umaasa si Rodri na matututo ng leksyon ng mayayabang na lalaki. Habang nangyayari yon, patuloy pa rin ang pink-haired na dalaga sa panonood mula sa labas. Pero hindi na niya kinaya at binasag ang pinto. Habang papalapit siya kay Well, sinubukan siya ni Erwin pigilan pero madali lang siyang itinapon sa gilid. Pabilis ang kilos ng dalaga, akala ni Well aatakihin siya, pero sa halip, nagsimulang kainin niya ang karne ni Well. Biglang dumating ang isang lalaki at sinabi na ang pangalan ng dalaga ay Wilma at inihayag na siya pala ay anak niya. Ang lalaki ay walang iba kundi ang Lord Marshal. Nang tanungin niya si Wilma kung ano ang iniisip niya kay Well, ibinunyag ni Wilma na pinapanood niya ito noon dahil kailangan niyang tiyakin na kaya siyang pakainin. Sinabi niya na pasado si Well. Habang sinusubukan ni Well intindihin ang sinabi niya, nagsimulang humingi ng fatty tuna ang pangit at gutom na dalaga kay Elise. Ibinunyag ng Lord Marshal na ang anak niya ay care lang talaga sa pagkain. Pero sabi ni Brantag, hero syndrome to. Ipinaliwanag niya na patuloy na dumadaloy ang magic sa kanyang mga kalamnan, pinapalakas ang katawan niya tuwing kumakain siya. Kaya ayon sa Lord Marshal, pagkain lang ang paraan para ma-replenish ang kanyang energy. Nang tanungin niya si Well kung handa ba siyang tanggapin si Wilma bilang bodyguard o idagdag siya sa kanyang harem, sinubukan ni Well sagutin na parang patag lang ang katawan ng anak niya. Pero biglang dumating si Duke Bliror at may request kay Well. Kasabay nito, nagdadala ang useless servant ni Rockner ng liham tungkol sa pagkamatay ni Well. Pero nang malaman ni Kurt na ang mga anak niya ang magmamana sa estate ni Well, tuwang-tuwa ang smug loser. Nang sumigaw ang kanyang asawa sa gulat, natuklasan ni Kurt na nandyan pala si Well at ang kanyang party sa labas. Ilang minuto lang, sinimulang ikwento ni Brantag ang tungkol sa dating duke na namatay sa Enchanted Forest kasama si Alfred. At ipinaliwanag na ang mga bangkay ng lahat ng sundalo ay naging undead. Kaya sinabi niya na hiniling ng hari na linisin o puripikahin ang lahat ng undead. Pero matapang na tinapak ni Kurt ang mesa, sinasabi na hindi niya ay padadala ang kanyang mga tropa. Napansin ni Erwin si Kurt sa unang pagkakataon at nagtanong kung sino itong loser. Pero pinaalala ni Luis na siya ang useless na kapatid ni Well. Sinabi ni Brantag kay Kurt na sila ang bahala sa purification, ngunit ang dahilan lang ng pagpunta nila ay pag-usapan kung paano haharapin ang mga halimaw na kanilang matatalo sa proseso. Nang mabilis na igiit ni Kurt na ang forest ay sa kanya, sinabi niya na dapat magbigay ng tribute pagkatapos ay convert sa pera ang anumang raw materials na nakuha sa undead. Pinangako ni Brantag na gagawin nila iyon at sinabi na nais nilang makipagnegosasyon sa rate ng tribute.
Nang tanungin ni Kurt ang village chief kung ilang porsyento ang dapat matanggap, sinabi ng chief na 30%. Pero gustong patunayan ni Kurt na totoong asshole siya, kaya humingi siya ng 50% imbes. Sinabi niya na umalis na lang sila kung hindi nila kaya bayaran. Nang nagtanong si Herman kung ano ang balak nilang gawin sa armas at armor ng mga purified na sundalo, sinabi ni Brantag na balak lang nilang kunin muli ito, ikawalang saya kay Herman. Pero nang ipaliwanag niya kay Kurt, sinabi nito na hindi na kailangan kunin ang mga gamit ng sundalo dahil lahat sila ay mahihirap. Iniisip ni Kurt na mas makakabuti pang i-convert ang mga gamit ng sundalo sa raw iron para sa bagong equipment. Dito na na-realize ni Erwin na talagang office meds ang loser na ito. Nang inalok ni Elise na magsagawa ng isa pang libing pagkatapos ng purification, sinaway siya ni Kurt at sinabing huwag na lang siyang makialam dahil gusto lang niya ng gratuities. Dito na na-realize ni Will kung gaano ka-jerk na ang kanyang kapatid. Napaisip siya kung paano naging ganito ang toxicity ni Kurt. Gabing iyon, habang kumakain sila, tinanong niya kung matagal na bang galit sa kanya si Kurt. Pinaliwanag ni Herman na nawala sa sarili si Kurt nung umalis siya sa bahay, natatakot na baka babalik siya para agawin ang posisyon niya. Dumating naman ang asawa ni Herman dala ang pie. Nang diretso si Wilma sa business, sinabi ni Marlene kay Will na ang kanyang lolo ay isa sa mga undead sa forest. Nang nangako si Will na hahanapin ang gamit nito, tuwang-tuwa si Marlene. Sinabi niya na wala siyang katulad na useless na kapatid si Kurt at perfect siya bilang heir. Kahit sinubukan siyang patahimikin ni Herman, sinabi ni Marlene na iyon ang gusto ng lahat. Na-realize naman ni Lena na malapit na maipit si Will sa succession battle. Kinabukasan, pagdating nila sa forest, iminungkahi ni Will na painitan ng zombies. Habang sinisigaw nila ang mga insulto sa mga patay na sundalo, namula ang kalangitan at nagsimulang lumabas ang undead sa forest. Sa utos ni Will, handa si Elise na gumawa ng magic circle, at nang i-release niya ang mana para sa barrier, pinalawak ni Will ang purification spell. Pagpasok nila sa barrier, puripikado ang undead, naiwan na lang ang kanilang armor. Nang magsimulang makaramdam ng useless si Erwin, pinaalala ni Brantag na ang trabaho niya ay kunin ang gamit nila. Pero nang mapansin ni Luis ang kakaibang undead, naisip ni Will na iyon pala ang General Commander, ang dating duke. Biglang lumitaw ang isang wyvern sa itaas pero nailigtas ni Wilma si Erwin mula sa pagbagsak. Napansin nila na undead ito at nagtataka si Erwin kung bakit hindi ito naapektuhan ng holy magic. Nang subukan nitong atakihin si Wilma, isang palo lang gamit ang axe ang kailangan para patayin ito. Habang nagpapatuloy ang magic para puripikahin ng undead, napansin ni Luis ang mga bagong halimaw mula sa expedition. Bagamat napuri-pika rin ang karamihan, nakatakas ang ilan at pinatay ng party ang natitira. Pagkatapos nila, umaga na. Pero napansin nila ang huling undead na kilala nila ito sa armor. Ito pala ay lolo ni Marlene. Lumapit sina Aswell at Elise at tinanong ng zombie ang tungkol sa kanyang apo. Ibinunyag ni Aswell na may sariling pamilya na si Marlene. Inilapag ng zombie ang kanyang espada, alam na tapos na ang laban. I-release ni Elise ang purification spell pagkatapos nilang isauli ang armor sa village, pinasalamatan si Will ng isang villager dahil napayapa na ang anak niya. Pero dumating si Kurt at inutusan ng lahat na ibigay ang sirang espada at kalawangin na armor sa blacksmith. Nang ipaliwanag ng matanda na balak nilang ilibing ang gamit kasama ang patay, tinawag itong kalokohan ni Kurt. Sinabi pa niya na gagamitin ang armas para paunlarin ang lupa. Ngunit sa wakas, may punto na si Will, sapat na ang kanyang pasensya sa head na ito. Sinubukan ni Will na hilingin kay Kurt na iwan na lang ang mga villagers, pero tinawag siyang lowly adventurer ng bastos na lalaki at pinagbawalan siyang makialam. Gusto na talagang patahimikin ni Will si Kurt, kaya hinugot niya mula sa magic bag ang isang napakalaking bakal at sinabing tanggapin ito bilang kapalit. Pero imbes na matakot, mas lalo lang nagalit ang axe ni Kurt. Pagbalik ni Will at ng party sa bahay, nagtanong ang village chief kung bakit hindi pa rin sila umaalis. Ipinaliwanag ni Will na iniutos sa kanila na manatili hanggang matukoy kung sino ang may-ari ng lahat ng items. Pero alam na pala ng chief kung ano ang nangyayari at tinanong kung makikilahok sila sa mga funeral. Kinabukasan, matapos ang funeral, tinanong ng chief si Will kung handa ba siyang maging heir ng kanilang teritoryo, sabi niya na iyon ang tunay na kagustuhan ng mga tao. Nang sinabi ni Will na hindi ito tama, ipinaliwanag ng village chief na walang kinabukasan ng kanilang lupa sa ilalim ng useless na kapatid niya. Kahit sinabi ni Will na gusto niyang mamuhay bilang adventurer, sinabi ng chief na pwede niyang iwanan ng ibang tao ng mga siwa. Pero hindi pumayag si Will at ipinaliwanag na naitalaga na siya bilang head ng isang independent line at iniisip niya na hindi ito papayagan ng Royal Palace. Ngunit sinabi ng chief na iyon talaga ang gusto ng mga tao. Dito lumabas si Brantag at sinabi kay Will na ang palace mismo ang gusto niyang maging lord ng teritoryong iyon.
Ipinaliwanag niya na matagal na nilang gustong i-develop ang malaking bahagi ng lupang hindi pa nagagamit para sa malaking benepisyo, pero wala silang nagagawa dahil ordinaryong tao lang ang mga lord ng lupa. Dagdag pa niya, mas masama pa si Kurt kaya desperado ang palas na gawing lord si Well. Ipinaliwanag ni Brantag na hindi nila pwedeng pilitin ang palas. Kaya nagplano sila para ilabas ni Kurt kung gaano siya ka-scumbag para madali siyang mapalitan bilang heir. Nang marinig yun, na-realize ni Well na sadyang ipinadala siya para provoke si Kurt. Sinabi ni Brantag na ang purification ng undead ay excuse lang kahit alam niyang pwede ring subukan patayin siya ni Kurt sa galit. Sinabi rin niya na nakabantay ang palas sa kanya. Pero iniisip ni Well na pwede itong mauwi sa sakuna. Kinabukasan, matapos niyang ipaliwanag ang lahat sa mga kaibigan. Nagtanong si Luis kung bakit ayaw niyang sundin ang utos ng palas. Pumasok si Herman sa pagkakataong iyon at sinabi na may bisita. Ilang minuto lang, nagsesummon si Well ng water bubble para sa useless na mga anak ni Kurt. Nang pumutok ito, lumitaw ang isang rainbow. Napagtanto ni Luis na iyon ang dahilan kung bakit ayaw ni Well tanggapin ang Royal Order. Kapag ginawa niya ito, mawawala ang kinabukasan ng mga bata bilang nobles. Pero habang nangyayari yon, pinapanood sila ng village chief. Gabing iyon, habang may grupo ng villagers na papalapit sa mansion, biglang nagpakita sina Brantag, Well, at Herman sa harap nila. Habang nagtataka si Herman kung ano ang nangyayari, inihayag ng matandang lalaki ang intensyon nila, gusto nilang ipaalam kay Kurt ang kanilang mga hinihingi. Sinabi niya na gusto nilang si Well ang maging susunod na heir. Walang takot ang matanda sa parusa, at ipinaliwanag niya na pabor lang si Kurt sa mga pinakamalalapit sa kanya habang pinapataw ng mataas na buwis ang iba. Para sa kanya, si Well lang ang tanging tagapagligtas. Nagdesisyon silang kumilos matapos nilang malaman na balak umalis ni Well sa village sa loob ng ilang araw. Ngunit nagtataka si Well kung sino ang nagpakalat ng chismis. Napansin ni Brantag ang village chief na pinapanood sila. Natukoy niyang siya ang rumor peddler, kaya hinarap niya ang chief habang palihim na umaalis. Tinanong niya kung bakit niya ginagalaw ang iba habang nananatiling malayo sa gulo. Tinawag niya itong mischievous at sinabi na hindi tatangkilik sa Royal Palace ang sinumang may kasuklam-suklam na mukha tulad niya. Pero sinabi ng chief na isa lang siyang simpleng village chief at pinaalalahanan si Brantag na maging maingat sa asawa ni Kurt. Noong gabing iyon, ilang villagers ang nagbabala kay Kurt tungkol sa aksyon ni Well, sinasabing balak nitong hikayatin ng ibang villagers sa kanyang panig. Nainis ang melon-headed na si Kurt at nagbanta ng parusa sa lahat. Samantala, iniisip ni Well kung ano ang mangyayari kung siya ang magiging lord. Sinabi ni Brantag na mawawala na lang si Kurt at ang kanyang pangit na ugali. Kinabukasan, nagdesisyon si Well na bisitahin si Kurt at tanungin kung maaari siyang makakuha ng bahagi ng lupa kapag siya na ang lord. Nag-alok siyang tulungan itaas ang ranggo ni Kurt at magbigay ng pondo para i-develop ang lupa para mas ma-enjoy ng villagers ang buhay at mailigtas ang pamilya niya mula sa kahirapan. Pero winasak ni Kurt ang proposal. Galit na galit, sinabi niyang hindi siya papayag na lokohin. Tinawag niyang plot ito para agawin ang kapangyarihan niya. Nang ipaliwanag ni Well na ito lang ang paraan para mailigtas ang pamilya mula sa rebellion, tinapak ni Kurt ang mga tasa at sinabihan siyang kiss my white ass. Habang aalis si Well, napansin niya si Kurt's wife at ang mga bata. Ilang minuto lang matapos ipaliwanag ni Well ang lahat sa kanya at sabihin na hindi niya alam ang iba pang gagawin, inamin ni Amelia na palapit siya kay Well para maapela ang damdamin niya para sa kanyang mga anak at mapanatili ang kanilang noble status. Sinabi niya na sila ang pinakamahalaga sa kanya at gagawin niya ang lahat para protektahan sila. Sa hapon na yun, ipinaliwanag ni Well sa mga kaibigan na nagdesisyon siyang maging susunod na lord. Kahit alam niyang maaaring kamuhiin siya ng kalahati ng villagers, handa siyang ituloy. Pero sinabi niyang hindi niya susundin ang intensyon ng Royal Palace. Kinabukasan, nagsimula siya sa village market na magbenta ng bagong items. Kasabay nito, nagbebenta si Luis ng bagong damit mula sa kabisera, si Lena ay nagbebenta ng mga bagong crafts, at si Erwin naman ng mga bagong tools para sa mga magsasaka. Galit na galit si Kurt nang malaman ang nangyari, at sinabi ng iilang taga-suporta niya na malapit na silang mabangkarote. Ngunit habang pauwi sila sa gabi, biglang nagpakita si Well sa harap nila. Nang subukang tumakas ang grupo, napagtanto nilang napapaligiran na sila. Kinabukasan, nakapagpahiwatig ang isa sa kanila kay Kurt na nagtaksil ang iba, pero nang inisip niyang napilit sila ng magic, sinabi sa kanya na hindi naman pala. Kasabay nito, sinabi ni Well kay Rodri na naipanalo niya ang grupo sa pamamagitan ng pag-alok na turuan sila sa kabisera para mas mapagbuti ang kanilang craft. Sabi ni Rodri, brilliant ang plano. Gabi na yon, napansin ni Kurt na walang dumating sa village meeting. Sinabi ng meathead sa kanya na nasa panig na nila si Well. Ibinunyag din na inalok siya ni Well na turuan sa kabisera, kaya dali-dali siyang tumakas.
Habang handa na si Kurt para sa isang killing spree, lumitaw ang useless servant ni Rockner sa forest. Ipinakita niya ang isang magic item at sinabi na ito ay tinatawag na Dragon's Flute at tiyak na kayang patayin si Well. Nang tanungin ni Kurt kung magkano ang presyo, sinabi ng lalaki na libre ito, pero hiling na bigyan siya ng pabor sa pamamahala ng undeveloped lands. Para kay Kurt, perpektong deal yun. Kinabukasan, nang maramdaman ni Brantag ang presensya ni Kurt sa forest, sinabi niya sa grupo na paparito na ito. Nang tanungin ni Lena kung naabot ba ng fake rumor ang kanya, pinaalala ni Brantag na ang plano nila ay pukawin siya para sumabog ang galit niya. Habang nagtataka kung bakit nag-iisa si Kurt, ipinaliwanag ni Brantag na baka nakita nito ang pagkakataong matalo si Well nang walang tulong. Ilang minuto lang, nang makita nila si Kurt, tinanong siya ni Well kung bakit siya narito. Pero nadetekta ni Kurt na nagtatago ang party, kaya sinabihan niya silang lumabas. Paglabas nila, nagsimulang magsalita ang deranged psychopath, pinupuri si Well sa lahat ng nagawa niya, pero sinabi niyang lagi siyang magiging eighth son. Inilabas niya ang Dragon's Flute at binalaan si Well. Ipinaliwanag ni Brantag na kaya nitong summon ng dosenang dragons, lahat ng dragon sa Ridge Mountains ay tutugon sa tunog, at kahit ang magic nila ay hindi sapat para pigilan ito. Sinabi ni Kurt na siya lang ang ligtas mula sa magic item. Natakot para sa villagers, sinubukan ni Elise na mag-warning, pero sinabi ni Kurt na deserve nilang masaktan dahil sa pagtataksil. Sinabi rin niyang maghahirap pati ang sariling pamilya niya. Plano niyang agawin ang assets ni Well at pamunuan ng undeveloped lands. At mabilis lang siyang makakabuo ng bagong pamilya. Nang subukan niyang patunugin ng flute, nagpakawala si Brant ng blast para i-repel ito. Ngunit nang makita ni Kurt na buo pa rin ang flute, sinabi niyang panalo na siya. Nang simulan niyang tugtugin ng flute, lumabas ang mystical aura at nagsimulang mag-ikot ang malicious spirit sa paligid niya. Pinigilan ni Wilma si Well na lumapit, sinasabi na may masamang pakiramdam siya. Kasabay nito, ibinunyag ni Lena na ang espiritu ay si Malice. Ipinaliwanag ni Brantag na ang Dragon's Flute ay isang legendary magic item na hindi basta-basta makukuha. Sinabi niya na na-trick si Kurt at napilitan tanggapin ang Flute of Malice. Kahit na nakaka-attract ito ng malicious spirits at nagbibigay ng kapangyarihan para talunin ang kaaway. Kalaunan ng kaluluwa ng gumagamit ay nagiging goal. Nang marinig ito, na-realize ni Well na ang useless na kapatid niya at habang patuloy na tumutugtog si Kurt ng flute, nag-transform siya sa isang undead. Shock na shock si Well sa kanyang nakita. Sinabi ni Brantag na gamitin ang holy magic para purifikahin ito, pero bago pa man makaatake ang undead, inilabas ni Elise ang kanyang holy magic. Hindi niya ito kaya alone, kaya sumuporta si Well at sinabihan siyang palawakin ng purification magic. Sa kanilang pinagsamang magic, nasunog ang undead at nag-explode ang fragment nito. Ngunit isang fragment ng kaluluwa ni Kurt ay lumipad patungo sa kabisera. Habang nagdi-dinner sina Rockner at ang grupo ng mga smocks niya, bumangga ang fragment sa bintana. Nang makilala ni Rockner si Kurt, sinipsip ng fragment ang lahat. Kinabukasan, nang malaman ni Well ang lahat ng nangyari, ipinaliwanag ni Rodri na isang fragment ng Malice ang pinatnubayan ng galit ni Kurt papunta rito. Sinabi niya na delikado para sa mga bata ni Amelia na manirahan sa kabisera, maaari silang maituring na pamilya ng kriminal. Dagdag pa ni Redrick, magiging living hell lang ang buhay nila doon. Ilang araw lang matapos manirahan ang mga bata kay Herman, sinabi ni Well kay Brantag at Brock na galit pa rin sa kanila ang villagers at nadismaya siyang wala siyang nasagip na isang tao man lang. Para ma-distract siya, sinabi ni Brock na walang lead tungkol sa flute pero iniisip ni Brantag na bahagi iyon ng Pal Aces plot. Gabing iyon, pagkatapos ng dinner, tinanong ni Well si Elise kung mukhang disconnected siya sa reality. Sinabi ni Elise na parang malayo siya kahit na malapit sa kanya. Napaisip si Well na baka dahil hindi pa niya tinatanggap ang mundong ito. Sinabi niya na susubukan niyang maging tamang noble at pinayuhan siya ni Elise na gawin ang kanyang best. Sa susunod na linggo, habang nasa palace siya, inihayag ng hari na ibibigay sa kanya ang lahat ng undeveloped lands at tinanong kung may iba pa siyang hiling bilang reward. Sinabi ni Well na matagal na niyang gustong humiling ng isang bagay, karapatan na mag-grant ng 2 open titles. Shocked ang lahat ng nobles. Ipinaliwanag ng hari na siya lang ang may karapatang mag-grant ng titles. Tinawag ng Lord Marshal ang hiling na insolent at sinabi na napakalaking bagay na payagan si Well ng mga siwa sa malaking bahagi ng lupa. Sinabi ni Hohenheim kay Well na i-resend ang request habang ipinapaalala ng Lord Marshal sa hari na mas dapat na ibigay ang domain sa ibang tao. Nang sinubukang ipaliwanag ng commissioner na mahalaga ang magic ni Well para sa pagdevelop ng mga lupain, nag-alok naman ng Lord Marshal sa iba. Pero agad nilang na-realize na may koneksyon pala siya sa Marshal. Pumasok ang duke sa usapan at pinaalala sa kanila na minsang may ibang tao, bukod sa hari, na may karapatang magbigay ng titulo.
Pero sinabi ni Hohenheim na ito ay isang kaso na may kagyat na dahilan. Nang ipanukala naman ng Duke na dapat ding isaalang-alang ang hiling ni Well, inakala ng Lord Marshal na sinusuportahan siya dahil siya ang Duke niya. Kaya sinabi ni Brock kay Well na bawiin na ang kanyang hiling. Sinabi niya na ang pabigla-biglang aksyon ni Well ay nakagulo sa kaayusan ng Royal Palace at kulang siya sa asal ng isang noble. Pero nang magsalita ang hari at pinatahimik silang lahat, tiniyak niya na si Well ang magde-develop ng mga lupain. Pinayuhan niya silang ang pag-develop ng mga hindi pa naayos na lupain ang pinakamahalagang prioridad ng kaharian. Kailangan nila si Well na ibuhos ang kanyang buong lakas, kaya't binigyan siya ng karapatang magbigay ng 2 titulo, at pinataas sa kanya sa 5th rank kasama ang titulong Count. Agad na binigkas ni Well ang panata na paglingkuran ng mga tao. Nang bumisita siya kay Amelie at sa kanyang mga anak, nangako siyang ibibigay sa kanila ang mga titulo ng noble na nakuha niya ngayon. Pero bago siya umalis, hiling ni Amelie na huwag na siyang mag-alala tungkol sa kamatayan ni Kurt. Sa sumunod na linggo, sinimulan na nilang linisin ang mga lupain. Pinag-utos ni Roderick kay Well na linisin ang isa pang lugar at ipinaliwanag na plano ni Hanheim na magtayo ng simbahan doon. Nakuha na ng lahat ng noble ang kani-kanilang bahagi, pero nang magsimulang dumating ang iba, bawat isa ay may sariling hiling. Sa kabila ng lahat, nire-release ni Well na kahit nakarating siya sa impyerno sa kanyang reincarnation, sa wakas may tahanan siyang mapupuntahan. At hindi na siya kailanman mag-aalala tungkol sa pagkakabara sa pagkain, lalo na ngayon na may 4 na putahe na pwede niyang tukuhin.